Magandang gabi po, mga kapatid. Nanibago naman ako sa ating pulpito. Ba't nag-ano? Yung medyo, ano ko, salamin. Sa salamin po ako kasi yung mata ko, wala na rin, pilik mata, kaya kailangan ko din ng protection. Walang choice, magbabalik ko na naman magsalamin. Pero salamat sa Diyos kasi may salamin nga na kailangan na makaka-help sa akin. Kahit ganyan, walang hair, meron naman akong meron naman tinatawag na wig, gano'n yun. Bagay nga. Salamat mga kapatid. Lahat sila kahit sa trabaho sabi, hindi daw ako nakilala kasi para daw akong i-check lalo pag naka-face mask. Yung mata na lang yung nakikita, hindi gano'n na talaga yun. Kaya, Papans na tayo. salamat kay Lord kasi nandito na naman ako, nakabalik sa aking trabaho. Yun ang una kong pagpapasalamat kasi. Dahil binigyan niya ako ng work na gano'n, na makakapag-antay sila, na papayag sila na magpagamot ka ng 9 months. 9 months po ako nawala sa trabaho simula nung nag-opera ako ng July. Last day ng June, wala na po akong work na June 27, hindi na po ako pumapasok hanggang nung March 31. Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil yung amo ko po ay nakakaunawa. And most of all, salamat sa kagalingan ko dahil parang nagdahilan lang po si Lord na gawing cancer ba? Kasi nung una, hindi po cancerous yung bukol nung bago ako operahan, mga kapatid, ay hindi po siya cancerous, di ba? Pero nung after ng operation, sabi cancerous. Ang sa isip ko is, baka nagdahilan lang si Lord kasi hindi ako makakapag-work nga naman. Napaka-imposible pong mag-work dahil sa opera ko, yung opera sa puson, mahaba, parang na-CS ulit. Tapos, itong legs ko pa, buong legs ko hanggang tuhod. So, parang impossible talaga na makapag-work ako kaagad. Kaya siguro sabi ni Lord, gawin ko ang cancerous to para makapagpahinga. Yun lang yung naisip ko kasi, but I believe na si Lord talaga yung nagpapagaling kasi. Amen. Yung ganyan, sabi ko nga, nagdahilan lang siguro dahil hindi talaga ako makakapag-work ng agad-agad. After ng operation ko, 2 months na ako nagpahinga, tapos biglang sabi, cancerous nga daw. Kaya salamat dahil ginaid ako ni Lord, umuwi akong Pilipinas at nakapag-undergo ako ng 6 cycles ng chemo, and then alam niyo po ba, it is all for free. Sabi po ng mga bisor ko, magkano ginasto mo, magkano lahat, dami mong perang nilabas dyan. Sabi nila, hindi po, sabi ko libre. Sa Pilipinas po, meron kaming free na cancer center. Kaya sana, if meron po tayong mga ka-family na may mga ganun sa case ko, pwede po tayong lumapit sa ating cancer center. Meron po tayong libre. Bawat region po, meron po yan. Kaya, nawa maging open ito baka sa atin sa bawat isa. Nakala natin wala nang pag-asa ang cancer, pero meron po, mga kapatid. Hanapin lang po natin yung tamang Binanggit ko rin po ito actually kay Sister Helen, kaya sabi, malayo nga daw. Sabi ko kay Sister Tonet. Pero okay lang kasi may naman. Kaya naman po nila kung saan makakabuti. And pasalamat ako kasi pati yung PET scan ko po na worth 67K ay sinagot po ng governor's office. Kaya malaking pasalamat ko po sa Panginoon kasi hindi ko akalain lahat po yan libre hanggang makapag-PET scan po ako. Tapos nung lumabas po yung resulta, sobrang salamat kasi it's cancer free daw po. 3 doktor po yung nagkonsulta. Pinagkonsultahan po ng nurse na kasama po namin sa Bible Study Group. Yun po yung isang pasalamat ko din kasi binigyan ako ni Lord ng Bible Study Group family sa Pampanga. At saka yung kababata ko na laging uma-absent pa sa work para lang masamahan ako sa hospital kasi maghapon po kami nandun. Kasi 5 hours po yung dextrose na ng chemo na ina-undergo ko. Maghapon po hanggang umaga po kami nandun, alas 6 umalis na kaming bahay hanggang hapon. Alas 6 din o kaya alas 5 kumaga, minsan alas 2 pinakamaaga namin. Kaya salamat kasi in-orchestrate lahat ni Lord yun. Siya lahat ang alam ko, nagbigay ng makakasama ko, yung libreng chemo ko, yung libreng PET scan ko, lahat po yan. Lahat pati yung mga biyahe ko is
hindi po ako nahirapan. Nakakuha din po ako ng PWD ID. May discount pa po yan sa pamasahe, ganyan. Tapos, nakaupo ako sa harap, mga ganun. Favor lang. Favor po natin ni Lord yun. Hindi po ako nahirapan talaga. Nakadalaw pa po ako sa mga family ni Brother Henry. Nandun po ako sa aking biyanan. At least nakasama ko po siya kasi hindi po namin sila nakakasama, kaya nung umuwi ako doon po ako umuwi sa kanila. And then dumalo din po ako sa Abra sa mga family niya doon. Kaya kahit pa paano, nakilala din po nila ako. Yun ang isang malaking pasalamat ko sa Panginoon dahil sa pagkakataon na yun, yung binigay niya sa akin na almost 7 months sa Pilipinas ay marami po akong nagawa kahit pa paano. Kaya lahat po ng ito, lahat po ng papuri ay ibinabalik ko po sa Panginoon. Sa Kanya po lahat ng papuri at karangalan sa pagsamba po sa aking buhay. Salamat din kasi habang wala ako, siya po yung bumabalik sa aking asawa. At pasensya na rin po kasi hindi po siya masyado nakaka-attend ng prayer meeting kahit po laging number 1 ako sa panalangin. Maraming salamat mga kapatid dahil alam ko lagi akong kasama sa inyong panalangin. At thank you dahil isa ako sa answered prayers ng lahat ng pinapanalangin ninyo mga kapatid. Thank you at sa Diyos ang papuri.